Hello guys. So, kakain tayo ng damo ngayon. Damo, saka plus saging, at saka may ano ba yan? Pipino at saka kamatis. So, kailangan muna nating mag-diet ngayon konti guys. Kasi, tumaas na yung timbang natin. So, kailangan mag-diet muna. Subukan natin kung kaya natin mag-diet para bumaba ang timbang. Ayan guys, may saging. 3 saging. Saka may pipino. Ano kasi, masakit ng balakang ko. Saka nagpa-lab naman ako. Clear naman lahat. So, sabi ng doc, baka masyado lang akong mabigat. Kaya sumakit yung balakang ko. Kailangan mag-diet. Subukan natin kumain ng damo-damo at saka saging. Iwasan muna natin ang kanin. Kakayanin ko kaya. I love kanin pa naman. Kaliwat kanan, no? Ay Kapuso Shows. Gusto ko lang sana mag-thank you. Salamat sa lahat ng sumusubaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat Kaliwat kanan. social media accounts at sa milyon-milyon views na ating online videos. Thank you. Salamat din sa ating mga tagamakinig sa AM Radio at sa ating mga kabarangay sa FM. Sa mga talagang 108 stations nationwide na abunahin ang ating mga kababayan sa ibang dako ng bansa. Kaya ngayong 2024, asahan niyo ang aming patuloy na mag-aanib Kamatis, guys. at mga dekalidad na programa sa inyo. Buong puso para sa Pilipino. Iba lasa. Malayo na nga sa pamilya, minamaltrato pa. Dobling pasakit para sa isang ina. At anunos-tunos na sinapit ang anak na sinasaktan, kinukulong at kinugutom ng mga amo sa ulan. Humingi siya ng tulong sa inyo. Kapuso, Sir Nan! Walang pagsigdan ang pag-aalala ng inang itago natin sa pangalang Teresa para sa OFW na anak na nasa Oman. 2 taon na raw domestic helper sa kasalukuyang employer si Julia. Di niya tunay na pangalan. Na sinusukuan na umano ang pang-aabuso ng amo. Pinapahirapan po siya ng amo niya, kinukulong, kinukutob. Sabi po pa ng anak ko, may tinutusok daw pong karayom sa kanya. Para siyang nanghihina, na nangingisay siya. Tapos, andyan niya daw po mabigat. Bigla walang nagbago ang ugali ng amo mula Setyembre ng nakaraang taon. Takot na po. Gusto ko po sanang yung anak ko makauwi na po dito sa Pilipinas. Sabi ko, di bali nang wala akong dalang pera pag uwi ko dito sa bahay. Basta buhay ka.
at nakauwi na rin sa Pilipinas nitong January 20. Yung maltreatment sa kanya ay criminal offense na yan. Pag ganitong mga criminal offenses against our OFWs, humingi rin tayo ng tulong sa host country police forces o sa kapulisan or yung Omani government authorities na tumutulong sa atin na masaging maligtas madala sa shelter. Makakatanggap din ng tulong mula sa DMW. Parang kambing. Bukod sa kanya ligtas na pagpapauwi at pagbigay ng ayuda o assistance sa kanya, itong psychosocial counseling ay bahagi ng servisyo natin. Hindi lamang dito pagdating sa Pilipinas, kundi habang nandoon sa Oman. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni Julia sa kanyang ligtas na pag-uwi. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadali na lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo pang Kapuso Dulian, may katapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Man. Sa gitna ng mga issues sa politika, nasa Vietnam naman si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit at pagpirma noon ng ilang kasunduan. Nakatutuklay si Ivan Marina. Yan, Kamatis. Yes, Mel, pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Vietnam, pasado alas 4 naman, oras dyan sa Balasa. Pilipinas, dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Hanoi, Vietnam, para sa isang 2-day state visit sa invitasyon ni Vietnamese President Vo Van Thuong. Pangunahin sa pakay ng Pangulo sa pagbisita ito at pagpapalakas ng maritime cooperation, defense and security sa pagitan ng dalawang bansa na layong isulong kapayapaan sa rehiyon. May inaang hindi bahagi ng South China Sea ang Vietnam. Ang kooperasyon sa agrikultura ang isa pa sa inaasahang mapagtitibay state visit. Partikular ang 5-year importation agreement na nauna na pag-usapan ng Pangulo at ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa ASEAN Summit sa Indonesia sa Setyembre na nakaraang taon. Ang detalye, pinlansya na ng ating Department of Agriculture at natapat itong ahensya ng Vietnam. 70% ng inaasang na bigas sa Pilipinas ay galing sa Vietnam. Maliban sa mga puro ng Kamatis. sa lider ng Vietnam, ay may nakakasari Wala ng buto. para mahigayat ng Pangulo ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Katunayan ang unang engagement ng Pangulo alas 6 ng gabi, oras dito sa Vietnam, ay pulong sa mga pribado negosyante. Meron kasalukuyang nagaganap ang pulong na yan kasama ang Vin Group of companies, isang kumpanyang nais magpasok ng mga electric vehicles dyan sa Pilipinas. Samantala, pagkatapos sa panapulong na yan, ay dadalawang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Vietnam. Meron tayong mahigit 7,000 kababayan na naririto. At live mula sa Hanoi, Vietnam, para sa GMA Integrated News, Ivan Marina nakatutok 24 oras. Balik sa event. maraming salamat sa iyo, Ivan Marina. Umuwelta rin ang House Speaker laban sa mga Duterte sa may sabing maglabas ng pruweba sa mga akusasyon laban sa Pangulo. Paninira daw ang mga pahayag sa charter change na hindi raw naikasa ng dating administrasyon. Nakatutok si Tina Pangilbater. Hama ni House Speaker Martin Romualdez, kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at tapos si Mayor Baste Duterte, kaugnay sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa iligal na droga, maglabas ng pruweba. Anak niya, Mr. Former President, Mayor Baste, ito yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag din sa Marcos na bukas sa pwesto, sana mag-isip muna kayo. Buwelta ng Speaker sa dating Pangulo, baka ito ang may kailangang harating sa batas. Sinabi niya di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nabigyan daw siya ng 3 buwan. Eh, 6 na taon eh. Ang dami yung drugs pa. Yung nangyari na, ang dami na pinatay. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap o yung batas na baka na ilababo yung sa list. Wala na, guys. Sa pro-charter change din si Duterte.
siya, pero walang nangyari. Baka nahihirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nabuhod sa magandang for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa. Baka mangyari na ngayon, kaya masisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses na cast votes. Hindi niya alam na marami siyang kapulaan, di ba? Panawagan ni Romualdez sa mga Duterte. Sa pamilya ng Duterte, siguro konting gaya naman sa ating mahal presidente sa pamilya niya. Yung para lang naman ninyo, kilala naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagpapagkat isang regiment ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok 24 oras. Tutukan. Tagos sa butong lamig ng panahon sa Baguio City at ilang Wow, ang lamig sa Baguio. tuloy ay niyang pag-asa hanggang kaya mararamdaman. At ang mga kapit na tulong ng GMA Kapuso Foundation bilang nakikisa sa Goiter Awareness Week. Yan ang kapagpabalita sa pagbabalik ng 24 oras. Nga kaya guys. Study Ay guys. and delicious. Bye. Thank you for watching. Study